nangyayari sa Real Madrid pakiusap. Parang kural ng kambing ang sitwasyon na yon ni Alvaro Arbeloa sa locker room. Nag-aaway ang mga manlalaro, hindi ko alam nangyayari. Siguro dahil sa kaba matapos ang pangalawang sunod na nadaplit. Sasabihin ko sa'yo, may El Clasico ngayong weekend at dito pwedeng may mangyaring malaki. Pwedeng makatikim ang Real Madrid ng isang makasaysayang pagkatalo at dapat samantalahin ito ng Barca, kailangan nating samantalahin ito. Nagsimula sa tactical na usapan, nauwi sa pisikalan at alam ko ang mga pangalan. Huwag mong kalimutang pindutin ang like button dahil ikukwento ko sa iyo lahat ng nangyayari sa Real Madrid. Pindutin mo ang like button gaya ng sinasabi ko dahil dapat mapanood ng lahat ang video na ito. Simulan na natin. Ang mga pangunahing sangkot sa unang pagtatalo ay sina Antonio Rudiger at Alvaro Carreras. Sasabihin ko sa inyo, bawat isa dito ay maaaring mag-isip ng gusto niya, pero para sa akin, malinaw kung ano ang nangyari. Malinaw na malinaw, si Ginoong Antonio Rudiger ay may problema talaga sa pag-iisip. Para sa akin, sapat ng manood ng isang laro ng Real Madrid para mapansin mong may sira talaga siya sa ulo. Sigurado ako, kahit di ko alam ang nangyari, inatake ng lalaking ito si Alvaro Carreras dahil may hindi siya nagustuhan. Nagkaroon ng diskusyon, sinabi ni Ginoong Carreras ang opinyon niya, napundi ang pasensya ng isa at sinuntok siya ng nakakagulat. Ha habido un gran enfrentamiento entre... Dalawang manlalaro, uulitin ko, nagtaka talaga ako kay Alvaro Carreras, produkto ng youth academy nila at dating naglaro sa Real Madrid na umalis at bumalik na yung taon na maganda ang ipinapakita lalo na laban sa Barca. Sa tingin ko, hindi si Ginoong Carreras ang may kasalanan dito. Para sa akin, si Antonio Rudiger ang nagsimula at may kasalanan. Isang bagay ang masasabi ko, hindi ito ang huling beses gagawin ni Antonio Rudiger dahil agresibo siyang manlalaro at hindi na magbabago yon. Hindi ko rin alam kung sumali si Alvaro Arbeloa sa usapan o gusto pa niyang palalain pa ito. Kasi si Carreras halos hindi pinaglalaro kahit isang minuto. Hindi ko alam kung pagkatapos ng away na ito ay nagkaroon ng palitan ng salita kina Arbeloa at Alvaro Carreras. Kaya hindi na pinapansin ng coach ang galing sa akademya ng Real Madrid na sa tingin ko ay napakahusay na manlalaro pero mayon ay hindi siya kinukuha ni Arbeloa. Ulitin ko lang, ilagay na lang sa komento ang gusto ninyo. Hindi ko alam kung pareho tayo ng iniisip pero para sa akin, si Rudiger ang dahilan ng unang gulo. Pero akala mo ba si Rudiger lang ang boksingero ng Real Madrid? Hintayin mo at tingnan kung sino pa ang isa pang boksingerong hindi mo inaasahan o baka naman hindi rin ganoon ka nakakagulat. Uy, grabe itong tambalang ito, itong tambalang ito. Kasi simula nang dumating ang Pranses sa Real Madrid, sumabog ang buong sistema. Hindi na sila magkasundo, gaya ng sabi ko, kahit sa isang laro lang ng Madrid. Mula nang dumating si Mbappe, gusto niyang ipaikot ang team para sa kanya. Sa ngayon, hindi pa gusto ng Real Madrid yan. Totoo na malaki ang naitulong ni Kylian sa dami ng goal sa loob ng 2 taon, pero ayaw pa rin ni Vinicius Jr. isuko ang corona bilang pinakamahusay o pinakaimportanteng manlalaro ng koponan ng Real Madrid. Oo sir, mainit ang naging pagtatalo ng dalawang manlalarong ito at naibalita na ito sa media. Hindi ko ito gawa-gawa, sigurado ako. Pwede ko naman itong imbantuhin, pero wala akong dahilan. Binabasa ko lang ang mga balita at sobrang daming issue. Teka, siguradong may lalabas pa. Ang totoo niyan, simula nang dumating si Kylian Mbappe sa Real Madrid, parang naliligaw na talaga ang team na ito. Sabi ni Luis Enrique na napasok ulit ng PSG sa Champions Final at natutuwa ako ron. Malinaw rin niyang sinabi na si Kylian Mbappe ay hindi team player. Isa siyang manlalaro na talagang napakagaling kasi sa tingin ko, hindi mo na kailangang maging matalino para malaman na si Kylian Mbappe ay nasa top 10 o top 5 ng pinakamagagaling na manlalaro sa mundo. Pero hindi talaga siya isang team player. Hindi ito gusto ni Arbeloa, ni Ancelotti, ni Xabi Alonso at hindi rin ito gusto ng kahit sinong coach. Bakit kaya? Dahil lahat ng ginagawa mo sa taktika para sa team nasisira dahil sa manlalarong ito. Aminin ko, bihira akong pumabor kay Vinicius, pero tingin ko, tama siya ngayon. Kasi sa Real Madrid, sa Barcelona, sa Bayern Munich o sa Inter Milan, kahit anong team pa yan, kailangan tumakbo. Bakit? Kasi si Kylian Mbappe ayaw tumakbo. Sasabihin ko rin, hindi rin naman si Vinicius ang pinakamasipag tumakbo sa mga laro ng Real Madrid. Hindi pa nangyari yon at totoo yon. Pero yung ginagawa ni Kylian Mbappe, grabe na talaga. Sa lahat ng laro, may mga pagkakataon talaga na hindi siya nagpe-press, hindi tumatakbo para sa team, at wala talaga siyang ginagawa para makatulong sa pagpe-press ng team niya. Kaya sa tingin ko, ito talaga ang naging dahilan ng lahat ng ito.
May labanan ng mga ego na kitang-kita at si Vinicius Jr. mismo ang nagsabi ng mga bagay ng harapan kay Kylian Mbappe. Nagugulat talaga ako na ganito ang nangyayari. Pero sa tingin ko, simula pa lang ito. Dito, isa sa kanila ang aalis. Hindi ko nakikita na paaalisin nila si Kylian Mbappe matapos ang lahat ng ginastos at ginawa para makuha siya. Ngayon, may malaking problema kay Kylian Mbappe. Paano matatapos ito? Hindi ko alam. Masama pa, hindi lang ito ang problema. Mas masama pa ang katahimikan sa locker room bukod sa mga away at alitan. Iyong katahimikan ang sumisira sa samahan sa locker room. Oo, nagulat din ako sa ikatlong sagupaan sa Real Madrid dahil naging pisikalan na. Si Valverde at Tchouaméni naglaban talaga. Ayon sa nakita, nagkaroon sila ng matinding rambol. Pareho silang nawalan ng kontrol at nauwi si Valverde sa ospital. Ito ay katotohanan, hindi kasinungalingan o chismis. Totoo, inatake ni Tchouaméni si Valverde. Kakalabas lang sa balita na magpapatupad ng pansamantalang hakbang si Florentino Perez laban sa dalawang manlalaro. Mapaparusahan sila at malalaman kung makakabalik pa silang maglaro sa Real Madrid. Ang totoo, nawala ng malay si Valverde matapos siyang matamaan ni Aurelien Tchouaméni. Sa totoo lang, nakakabaliw ito. Ganito ang nangyayari ngayon mismo. Pindutin ang like button at ikukwento ko ang lahat ng nangyayari ngayon sa Real Madrid. Bilang isang tsule, sasabihin ko na, syempre, hindi ako iiyak sa mga nangyayari. Pero totoo rin na, medyo nakakalungkot ang lahat ng ito at pagkatapos ng dalawang nadaplit, mas masakit pa lalo. Isipin nyo na lang kung ito ang nangyayari sa Barca. Kung ganon, kung ano-ano na ang sasabihin nila, pero gaya ng sabi ko, dumiretso na tayo sa punto, inatake ni Tchouaméni si Valverde. Hindi ko alam kung bakit nagkasapakan ang dalawang manlalaro. Baka sinuntok ni Valverde si Tchouaméni. Sumagot si Tchouaméni at literal siyang pinadala sa ospital. Grabe, pero yun ang nangyari. Sinabi rin nila ito ilang minuto lang ang nakaraan. En Twitter ha sido Si Fabrizio Romano mismo ang nagsabi na, ayon, si Valverde ay kinailangan ng medical na atensyon. Nawalan siya ng malay at nakalimutan pa nga niya ang ilang bagay ayon sa ilang mamamahayag ng Chiringuito. Hindi na rin namin alam ang ibang detalye. Nagkaroon ng matinding alitan sa locker room. Ito na ang ikatlong sagupaan ngayong linggo at talagang hindi ito katanggap-tanggap lalo na't malapit na ang klasiko. Siguro si Garbero ay medyo napapansin na nawawala na sa kontrol niya ang locker room. Sa totoo lang, hindi lang nawawala, talagang nawala na sa kanya ang kontrol sa locker room at kitang-kita naman ito. Mga pagtatalo, away at iba pang pangyayari na lalong nagpapalala sa koponan kung dati masama na kalagayan nila, ngayon mas malala pa. At sa gitna ng lahat ng ito, si Kaawa-Awang Arbeloa nandyan lang at hindi alam ang gagawin, kung pupunta ba sa isang panig o sa kabila. Siguro iniisip niya, matatanggal na rin naman ako, gusto ko na rin umalis dito kasi wala naman talaga akong silbi dito. Iniiwan niya ang mga manlalaro sa bench at di makontrol ang locker room. Isang laban na talo para kay Alvaro Arbeloa na dumating bilang bagong Zidane at pinakamahusay na coach sa mundo. At ayan siya, iniiwan ng Real Madrid na walang liga, walang kopa, walang champions, walang kahit ano at higit pa, ang pinakamasama, wasak na wasak ang locker room. Hindi pa ito tapos ha, hindi pa tapos, magsisimula pa lang at may klasiko ngayong weekend. Na-i-release na namin ang kanta tungkol sa away sa locker room ng Real Madrid. Gusto bang makinig? entre Mbappé con Vinicius y Tchouaméni con Valverde. Está loquito perdido. Gusto nilang pagtakpan ng pagiging bokya at kapag natapos ng klasiko, iiyak na lang sila na para mga bata at si Florentino ay magmamadaling ipakilala si Mourinho. Hindi pa tahimik ang lahat. Ngayon mismo parang bar ng inuman. Mas tense pa ang sitwasyon kaysa kay Rudiger kapag tumatakbo. Dito natupad ang kasabihan, may ilan na nagbabala na. Para makapaglaro sa Madrid, kailangan mong ibuhos ang lahat.